Morning guys, kain. Ulam ko ngayon, tuyo, daing, danggit to eh. Tapos, itlog. Itlog. Tapos nagtimpla din ako Milo. Ang pasok ko kasi ngayon guys, 12. Si Willie, nag-attend pa ng vlog ceremony kasi tuwing Monday and first Monday of the month. Ngayon, walang pasok si Janaya Rose kasi may activity daw yung teacher nila. Ano lang daw. Kaya ngayon, yung pagkagising ko, naglinis. Multitasking talaga guys. Pag mama na. Multitasking. Bago ako, habang naglilinis, nakasalang ng pinakulong tubig, init ko yung bahaw. Yun, talaga pag magulang na. Kagahan ng dalaga pa tayo. Yan, pahiga-higa lang. Chill-chill. Yan, pag inahan na. Yan na. Lahat gagawin. Shout out para sa spotlight ko. Spotlight na yan. Gift yan ng kasamahan ko, si Meng. Taga-Skin 101. Regalo niya sa akin last year. Nakabit lang. Nitong January. Ay, Feb na. Feb na nakabit. Siyempre, bibili pa akong wire. Ang pinako ko na nga lang ng concrete nail eh. Dapat yan molding daw. Yung molding na yun yung parang ng wire. Para siya white din siya. Para organize. Nakadikit dapat ang pandikit nun, pangalan parang no more nails dapat. Wala pa akong time bumili. Siyempre, hindi ko alam kung magkano yun. Yun, nandun lang, nakasandal lang sa likod ng pinto. Thank you, Edmel. Tapos guys, pansin nyo, yung Christmas light na yan. Ay, Christmas balls. Feb na ngayon, di ko pa natanggal. Sobrang busy kasi nandito din yung biyanan ko. 15, noong Feb 15, sobrang busy talaga. Tapos, pag day off ko kasi sumasakit yung likod ko, kaya gusto ko matulog. Biga. Ang dami kasing gawain kapag pag day off kasi maglinis. Habang naglalaba. So, hindi ko pa natanggal. Ang natanggal yung bingbing yung Christmas tree lang maliit. Nasa ref. Nakalagay sa ibabaw. Ito naman danggit. Thank you kay Michael galing Cebu. Pag umangko ni Nanay Inday, biginigay na itong danggit. Ako lang mahilig sa tuyo dito eh. Tsaka may ginamos din. Sarap ng ginamos galing Cebu. Habang tagal ko na hindi nakapag-vlog. Kasi, masakit ng ulo ko pag nag-i-edit eh. Siyempre, marami din akong ginagawa. Kaya naisip ko na lang, yung normal na lang na vlog ng hindi na edit-edit.
mamaya, siguro mga 9:30 ako hatid ni Willie. Puntang Muson. Kasi, 12 ang pasok ko, so hindi ako malilate niyan. Tapos si Janaya, may iwan yan dito. Magsa-cellphone lang naman yan siya. Matulog ka na, baby. Hindi ko naman si baby na ako mag-iihay. Okay. Punta siya kay Bella. Pinsan niya maliit, 4 months old. Ay, masabi ni ate, pag naman ka na daw si Bella, meron akong friends, meron na kaming friends si Jasmine. Mm-mm. Opo. Minsan guys, gusto niyo itutour ko kayo. Bahay namin maliit. Jasmine ko. Gusto mo kumain? Nakagutom? Nakagutom kasi paggabi, once kasi pag busog ka ng bago matulog, ng umagahan, gugutom ka kaagad. Gusto mo kumain ng saan mo? Liguan kita. Malapit na pala birthday mo. June. Ako March. Papa mo may... Sobrang thank you guys kasi si Willie aware niya sa sarili niya pag nagkainom siya. So, answered prayer. Thank you, Lord. Saka na-busy na siya ngayon. Masyado na siyang busy ngayon. Babantay sila sa church, sa Eucharist, tapos babantay sila sa traffic. Mga parang mga enforcers sila. Private sector sila. Pero, tumutulong sila sa barangay. Siyempre, may na-manifest ko pa rin na one day, buong pamilya kami magsisimba. Kine-claim ko yun. So, lagi ko pa rin pinagdadasal, siyempre. Ang prayer, sobrang importante. Ang prayer, importante. Yan yung communication nyo with God. Hindi lang naman tayo masaya sa isang material na bagay. Hindi. Yung pakikipag-communicate natin kay God, sobrang napakasaya. Kasi mababaw lang yun kapag material lang ng bagay. Kaligayahan. Walang taong satisfied sa bagay lang, isang bagay lang, material. Mas masaya pa rin sa feeling na meron kang Panginoon sa buhay mo, puso mo, na may malapitan ka in times of ups and downs. Downs pala. Or mga struggle sa buhay. Wala. Ano na? Shout out sa mga kapatid ko. Nasamal Island. Yun si Gingging, Daisy Umaga. Asawa niya, Danilo Umaga. Yung anak niya, si Gonggong, si Julian, si Niknik. Trabaho sa Takrong, Sultan Kudarat, Niknik. Diyan sa Umaga. Si Sammy, sa Kugon, si Tinining, asawa niya. Yung anak niya. Shout out kay Shama, Almay, DJ, David, tsaka
mga ka-church ko dyan sa Shepherd Baptist Church. Padayon lang ta sa paglagad sa Ginoo. Keep on praying. Pray lagi. Pasalamat. Humiling kay God. Importante. Ano na Milo? Ano baka mainit? Milo guys. Tsaka guys, lagi kayong manonood ng YouTube kay Pastor Bong CCF. Pastor Bong Saking, sobrang napakagaling niyang mag-preach. Ang dami kang matutunan. Bilang isang Christian, hindi lang, kumbaga, yung love mo sa isang tao, napaka-importante. Hindi lang sa love na sa about sa kagaya sa pagmamahal natin sa asawa. Yung love na kahit hindi mo siya kaano-ano, pwede mo siyang maipakita through action. Kunyari, hindi mo siya kilala or nagkatabi lang kayo sa isang bus or airplane or sa isang sasakyan. Tapos, minsan kasi ako, sobrang kasi di ba minsan tayo, correct, may nagkamali sa atin or gaya nung isang, kailan yun? Last month ata yun na sumakay ako ng bus. Tapos, yung conductor, nakatayo na nga ako. Sumabo lang talaga ako kasi ayokong maiwan sa bus. Dahil nga, syempre, ayokong mag-antay ng pila. Sobrang haba. Ang ginawa ko, sumingit na ako. Doon ako sa may pintuan ng bus. Nakatayo. Kasi dahil sa hallway din ng bus, nakatayuan na rin. Nakatayo na ako doon. Dami kami nakatayo. May nakaupo na rin sa may hagdanan. May nakaupo na rin sa hagdanan ng bus. Ngayon, edi yung conductor, sige na, na kayo doon, punta na kayo doon pasok pa sa loob. Pero kami hindi na talaga magkasya sa hallway ng bus. Ang nangyari, pagbaba niya doon banda sa doon na siya, nasa bungad na siya, langga pahinaan mo. Nasa bungad na siya. Sa loob ng bus. Sabi niya, ay di kasi, mayroon pang space, nagkaroon ng space na sa hagdan. May nagkaroon ng space sa hagdan. Sabi ba naman niya, ay di umupo ako. Sabi ba naman niya, ate, ba't lumipat ka pa? Ang ginawa ko, sumagot ako sa kanya kasi parang nag-high blood ako eh. Sabi ko, bakit? Ba't di mo ako paupuin? Sabi ko, bakit nagbabayad naman ako? May kulang ka pa nga sa aking sukli gumanon ako. Tama naman ako. Pero, bilang isang Christian, parang hindi ka naging live. Na kahit tama ka, pabalang ka sumagot So, na-realize ko na parang hindi ko naipakita yung love. Feeling ko hindi ko napakita yung love. Pwede naman sabihin ko na, kuya, pwede naman paupo na lang kuya kasi syempre NLEX pa lang tas hanggang Bulacan. Syempre nangangalay din ako. So ang ginawa ko, sumagot ako agad sa kanya. Sinabi ko na, manggainahan mo. Please, pahina pa. Pahina or patayin ko. Tas sabi ko, parang pabalang ko yung sinagot. Biglang na-realize ko na yun nga, tama naman ako. Pero, yun nga lang, parang hindi ko na ipakita yung bilang Christian na dapat yung love, yung mga ibabaw, dapat in a nice way. So, yun ang natutunan ko na dapat yung love talaga yung mas mangibabaw. Kasi bilang Christian, yun ang
dapat ma-share natin or bilang lightness or lightness ni Jesus. Yun ang tutunan ko. Sobrang ang dami ka matutunan sa preaching ni Pastor Bong. So, i-encourage ko kayo. Kasi sa mga client ko din sa Skin 101, sobrang, kumbaga dati kasi, sabi ko, Lord, gusto ko makapag-share sa word mo. Langga, please, hinaan mo muna. Hinaan mo muna yan or patayin mo muna. Tanggalin mo muna yung sounds. Tanggalin mo muna yung sounds. Kasi nag-share ako ng word ni God. Tanggalin mo muna. So, mamaya na lang mo, sounds, tanggalin mo muna. Ngayon, Naninaan ko na yun. okay. Tapos, sabi ko, Lord, gustong-gusto ko mag-share sa word mo. Kaya pala hindi ako makapag-share sa word ni God. Kasi mismo ako, hindi ako nagbabasa, hindi ako nakikinig ng word ni God. Yun pala, sobrang dati, no youth days ko, hinaan mo lang, o pwede ka manood. Sabi ko, sobrang gagaling nila mag-testimony, sobrang ang gagaling nila banggit ng verses. Yung pala ang kulang. Ako mismo yung heart ko, yung kulang na dapat makikipag-communicate ako kay God. Kailangan ko magbasa ng Bible or kung di man Bible, kailangan yung mga verses o lagi ako makikinig ng preaching kahit nakapag-church na ako, nakikinig pa rin ako. Kaya, eto, hindi to ako, kundi ito yung spirit na siya yung nakapag-share dahil sa mga pinapakinggan ko at sa mga nangyari sa buhay ko, sa struggle na nalampasan ko dahil lumapit ako kay God. Kaya yun. Yun lang talaga, sobrang napaka-blessed. Saka guys, yung mga anak natin, lagi natin sila gagabayan pagdating sa Langga ko, please, pakihinaan or patayin mo muna. Hinaan mo muna. Tanggalin mo muna yung tunog. Lagi natin silang gagabayan. Kasi, importante yan. Pag lumaki sila, yan ang maalala nila. Kagaya ko, yung mama ko, kahit wala kaming ulam, kahit gulay ang ulam natin, hinaan mo muna yan. Dati guys, sa probinsya sa Samal, kahit wala kaming ulam, gulay lang. Gulay lang talaga, nagluluto si mama ko ng gulay. Kakaiyak. Pero hindi namin inisip yun na, ay kawawa naman kami. Hindi namin inisip yun na sobrang kawawa kami. Inisip, masaya kami. Kasi magsisimba kami. Papa ko, mama ko, kapatid ko. So, leader din ako noon sa simbahan. Uuwi kami, maglalakad lang naman kami, hindi kami sasakay kasi kumbaga, meron mga sasakyan, pero kumbaga, kulang yung pera namin kasi syempre kinabukasan pasukan na. Syempre baon namin, kano lang naman baon namin. Pag uwi namin, maglalakad kami, bibili ang mama ko ng biskwit, minsan baon kami ng tubig or minsan magbaon siya ng saging na nilaga, hilaw or hinog minsan. Habang nalalakad pa uwi, yun ang kinakain namin. Tapos, yung pag-uwi namin, meron na kaming mauulam. Minsan, gulay, na, alam mo yung saging na hilaw, tas hiwa-hiwain ni mama. Tas nilagyan ng gata, tas tanglad. Sobrang sarap na ng sauce ng tas kanin. Maising kanin namin. Napakasarap. Sarap na kami. Masaya kami. Hindi namin inisip na yung hirap namin, hindi. Kasi si God, nasa puso namin. Sobrang ang napakasaya ng memories na kapag pala yung anak ka, tas lagi kang dinadala sa simbahan tuwing linggo. Sabado maglilinis kami ng simbahan, linggo magsisimba kami. Ang saya sa puso. Parang wala kaming struggle. May struggle, pero parang ang gaan lang. Nagagawan agad ng paraan. Simple lang ang buhay talaga namin sa probinsya. Dahil wala kaming meron sa tubig, ilaw, wala kasi kaming ilaw na kuryente noon. Lamparilla lang, gas lang, kerosene lang yung gaas namin.
masaya yung buhay namin. Kaya sabi ko, nung nung ano na ako, matured na ako, sabi ko, Lord, ba't wala akong problema nung dalaga ako? Bakit nung may asawa na, doon na ako nagka-problema? Kasi, nung ano na, nasa Maynila na ako, wala na, parang nakawala na ako sa hawla. Sabi ko, lo, pwede palang hindi magsimba eh. Tapos nagsimba ako sa ibang church. Pwede palang hindi magsimba eh. Parang masaya na, masaya pala pag hindi magsimba ng linggo. Pero, hindi ka pala namalaya. Huwag ka sumimangot sa vlog ko. Mag-smile ka lang. Na-realize ko, ay, parang pabigat na kahit nagtatrabaho ka ng linggo, parang kulang pa rin yung panghanap buhay namin, yung pang-allowance namin. Isang araw, yung anak ko, doon sa Camp Crame yun Camp Crame. Mama, simba tayo doon sa kabila, sa tawid lang. Ano siya, Light of Christ Church, LCC. Shout out kay Pastor De La Cruz, tsaka kay Maring Julie. Yun sila yung ginawang anghel ni God para sa akin. Doon lagi nila ako ni-invite, yung heart ko, yung masaya, grabe yung pagbalik ko kay God, sobrang napakasaya, naiyak ako, sobrang saya. Tapos, sobrang welcome ako sa kanila, lagi nila akong ini-invite every Sunday, midweek. Sobrang naiyak ako kasi bumalik na ako kay God na dating iniwan ko dahil parang hindi ko masaya pala may trabaho. Tapos, kahit linggo, sige, trabaho pa rin. Pero, yun na nga, bigla akong nalungkot na may kulang talaga si God. Kaya, alam nyo guys, once pala pag tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo, sa puso mo, hindi ka pala niya bibitawan. Hahanapin ka niya, gagawa siyang paraan para bumalik ka sa Kanya. Yan ang pinagkaiba kung may Jesus Christ ka sa puso mo or kung tinanggap mo siya sa buhay mo. Tinanggap ko siya, syempre nung tinanggap ko siya, bata pa lang ako. Kumbaga, parang, tinanggap ko lang siya para bilang tagaligtas ko. Literal na pagtanggap na hindi ko naman alam kung anong pakaramdam na pagtanggap na ano. Basta tinanggap ko lang siya kasi yun ang tinuro sa amin, syempre sa simbahan, yun ang tinuro ng mga magulang ko, na sumunod kayo, mag-study tayo sa Bible, every Wednesday, mayroon kayong Bible study kay Pastor Yanong, dati, yung kasamahan ko sila, Mami Biti, sila si Ate Nini, si Gingging, yan ang kasamahan ko sa work, sa Bible study namin. Sila, patay na si mama ko, tapos si Mami Biti, tapos yun, dati kong kasamahan. Yun, na-miss ko lang kasi sila. Kaya na-realize ko guys, na kailangan yung mga bata. Bata pa sila, dalhin sa simbahan. Kasi, balang araw, mahal nila yan. Minsan nakakawala man sila or minsan nakakalimot, babalik sila. Dadalhin nila yung pamilya nila balang araw. Kasi, mararamdaman din nila yung totoong kaligayahan. Hindi yung makamundo, hindi yung material, kundi si God, Jesus Christ, na nagligtas sa atin mula sa ating kasalanan at siya nagbibigay ng love sa atin. Mag-iwan ako ng verse, Hebrews 13:8. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Thank you guys for watching. Bye-bye.